Gagayahin sa ngayon ng Chicago Bulls itong formula ng Indiana Pacers. Mayroong paniniwala itong Chicago Bulls na itong si Josh Giddey ay mayroong pagkakalintulad kay Tyrese Haliburton. Kung mayroong Tyrese Haliburton ng Indiana, sa kanila mayroon sila si Josh Giddey. Sa kanilang pag-trade kay DeMar DeRozan at kay Zach LaVine, malinaw na kanilang priority na itong si Josh Giddey. Pero para kanilang magayang tuluyan itong Indiana Pacers ay meron pang kulang sa kanila. Wala silang Pascal Siakam. Hindi naman sa kanilang kukunin yung si Siakam doon sa Indiana, pero ngayon ay maghahanap sila ng mayroong pagkakalintulad sa kanya. Sa totoo lang, hindi naman yan talaga sa isang player lang. Dapat na mayroon kang insaktong mga role players mga kasama, maski man yung sa second unit. Hindi porket na malakas yung star player mo, malakas na kayo. Baliwala kung wala kayong mga magagaling na role player. Baliwala kung wala kayong mga magagaling na mga bench player. Sa madaling salita, dapat balanse lamang. Kung para sa Chicago Bulls, kung yan ang kanilang nakikita, para sila'y magtagumpay, why not? Pero tandaan na dapat pa rin nilang isalang-alang ang balanse ng kanilang kupunan. Isang magandang halimbawa rito, yung Knicks nga, 5 yung sa kanila magagaling yung kanilang starting lineup. Pero dahil hindi naman ginagamit yung bangko, ay hindi rin naman sila nananalo at palaging nalalaglag sa playoff. Pabigat na lang ba si LeBron sa Lakers ngayon? Ayon sa mga fans, mga idol, hati ang kanilang komento patungkol dito. Mayroong nagtitiwala pa rin kay LeBron, mayroong sumusuporta, pero sa iba, mayroon namang humihiling na tama na. Dapat na mag-retire na lang itong si LeBron at ibigay yung kanyang spot sa isang player na makakatulong pa. Sa madaling salita, parang nabibigatan itong Los Angeles Lakers kasama si LeBron. Hindi na nga siya pumupuntos ng malaking numero at siya'y nagkakalat pa sa mga turnovers. Dapat tapusin niya na lang ang paglalaro at ito na yung kanyang panghuling season para makapag-focus na talaga todong-todo itong Los Angeles Lakers kay Luka. Imagine si Luka mayroong 32 points pero talo pa rin sila. Kailangan nila ng isa pang player na mag-aambag ng malaking numero. Samantala, kinuha naman ng Golden State Warriors si LJ Cryer sa kanilang G-League na Santa Cruz at para magbigay ng espasyo ay kanilang i-waive si Jackson Rowe. Itong si Cryer ay nagbo-ball lately sa kanilang G-League. Siya nag-average ng 24 points doon mga idol. Bagamat maganda ang two-way contract sapagkat siya ay makakalaro sa Golden State Warriors sa mga laban nito, pero limitado po ang kanyang mga laban. Tanging sa regular season lamang at bawal na sa playoff. Nasa 50 games lamang po ang dapat niyang laruin sa regular season. Gayunpaman, importante po ito na mayroon silang isa pang gwardyang maasahan sapagkat hindi pa muna makakalaro sa Stephen Curry. Kahit papano ay mabibigyan niya ng option itong si Coach Steve Kerr sa kanilang guard rotation. Marami ang na-impress sa kanya sa preseason at hindi siya nagbibiro. Ayon pa nga sa isang interview, sinabi niya na kahit na ito'y preseason, tinatrato ko ito bilang isang totoong laban.